mga matmat, welcome back sa aking malupit na channel. Ayan, so ayan, hindi ko na na-review kasi yung Duke 200 kahapon dahil ano na sobrang hapon na kami nakauwi dahil traffic. So yun, napanood nyo naman kahapon yung pagkuha namin ng Duke 200 sa KTM Las Piñas. Ayun, gusto ko muna magpasalamat doon kay Sir Marlon, supervisor ng KTM Danghari. Ayan. Sa mga gustong kumuha ng KTM, yon, kontakin nyo na lang. Ayan, lalagay ko dyan sa screen si Sir Marlon Lumban. Ayan, ngayon pupuntahan natin yung Duke 200 na nakuha natin kahapon. I-review natin siya sa Kabyang. Okay guys, so stay tuned. Hunter. Laki mo. Ayan guys, yung Duke na i-review natin. Ayan. Ayan, dala-dala natin yung Duke 200 ngayon na sinabi ko na kanina, owned by Sir Ariston Posadas. Yun, thank you sa pagpahiram. Yun, actually yun ang boss ko, so madaling hiramin. Ang sarap gamitin na ito, pare, masyadong aggressive yung makina. Daily commuter, pop na pop.
asawa yan ha. Kitang-kita sa video ha. Legal ba yan? Legal? Yung angkas mo legal? Yes sir, thank you po. Ayan guys, nandito na tayo sa Pico di Loro. Yun, i-walk around natin yung Duke 200, yung 2020 version. Kasama natin ngayon si Patrick, tsaka yung tropa ko, since high school, best friend ko. Yan, si Hazel Amboy, tsaka si Rosel Amboy. Amboy na mag-asawa tayo. Ayan o, baka may gusto kayong shoutout. Wala. Wala. Eh, shoutout sa Jelmar ha.
Yun. Yan, Happy si birthday Jelmar. pala kay Kay Michelle Ortiz. Michelle. Sa Yan. kay Kay Rhea. Rhea. Ayan. Yan guys. Nandito ngayon sa harapan nyo yung Duke 200 2020 version. So yun, makikita nyo ngayon sa harapan nyo. Napakaganda na niya kasi usually ano to, ang dati yung ano nito, yung design nito ano, hindi ganun pumatok sa market. Pero ngayon para na siyang ano, 390 version. So okay. Ayan. Makikita nyo dyan. Tsaka ang ganda nito, yung pan niya meron ng cover. Yung 390 ko walang cover So mas maganda to. Yung init kasi nito hindi na papunta sa legs, pababa na siya dahil dito sa cover na to. Ayan, nakikita nyo yung pagkakaiba nito. Ang pagkakaiba nito is yung headlight. Ayan. Yung panel gauge. Tsaka yung underbelly exhaust. So ayan. Kasi yung 390 meron siyang exhaust na nakalabas. Ang kagandahan nito sa 159,000 pesos value ka na rito kasi naka ABS na siya. Dual channel front and rear. Yan, makikita niyo diyan, front and rear yan. Ayan. Subukan natin yung ABS kung baka fake. Tahimik na mga kan. Magana. Gumagana guys. Okay yung ABS niya. Try ko yung ano, Harap. try ko yung harap. Gumagana din. Okay. Okay, gumagana, responsive yung brake. Saka yung ABS niya talagang ano, mararamdaman mo. Yun. Ang cons ko rito kasi nakaduk 390 ako Ang cons ko rito yung side mirror kasi sumasabit siya sa mga ano, sa mga SUV, sa mga side mirror nila. Yun ang unang cons ko rito. Just pangalawang cons ko rito yung fender sa likod. Tingnan mo ito. Pakita natin sa kanila. Yung fender sa likod dito. So yun. So yun guys, mabuti at nahiram ko to sa may-ari. So yun, salamat. Maraming salamat kay Sir Aris sa pagpairam ng unit. Ito yung kinuha namin kahapon sa KTM Las Piñas. Yun, shoutout kay Sir Marlon sa pag-assist sa amin. So yun, sa mga gustong bumili or kumuha, ayun, lalagay ko na lang dyan sa description sa baba kung sino yung interesado sa KTM. So yun guys, sa may mga comments o may tanong, comment na lang below. Indicator lang. Yan, ayan guys, nakita nyo yung walk around at honest review ng Duke 200. Ayun, maraming salamat sa mga nanonood at manunood pa. Yun, click the subscribe button dyan sa may baba. Yun. At saka shoutout muna kay LGM, KTM Danghari, KTM Las Piñas, Southwood Rebs, Kamote Riders Cavite, at galing sa mga katrabaho ko. Tsaka shoutout doon sa BMW sa nagtatrabaho ng best friend ko. Shoutout sa inyo sa mga technician dyan. BMW Centris. Yun, BMW Centris. Yun, shoutout sa inyo. So yun guys, hanggang dito na lang. So, see you on the road. Peace out.